yung idea kung gaano kalungkot si Ijun. Alam niyo ba na hindi pa kami nakakabalik ng Korea, si Ijun? Does it taste like Jollibee? More than Jollibee. Wow! Sorry. Something I miss Jollibee. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is PMSK and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Siya lang kayo. Siyempre, morning pa lang, kailangan na nating alagaan ang ating sarili. Maglalagay ako ng mild acidic THC. Bulol no? Facial mask in short. Yung mga facial mask, ilagay nyo sa ref para mas refreshing kapag nilagay nyo sa mukha nyo. Tapos, meron tong liquid eh. Yan. Pwede nyo pang i-apply sa mukha, sa leeg. Yung facial mask ko sa bahay, lahat pinamigay ko sa Pilipinas nung umuwi kami. Walang naiwan. Buti na lang nung nag-order ako ng lotion ng mga bata. May nakuha akong free. Pwede din sa katawan. Magluluto na ako ng breakfast. Nagpapatulong si Ina sa hair niya. Maaga aalis si Ina today. Paunan ko ng cookies. Bye. Fighting. Yeah. Nag-steam ako ng dumplings. Hindi na mag-rice si Ito. Seryoso na naman si Ijun. Nawala na naman ang ngiti sa kanyang mga labi. Suplado, suplado, suplado! May bago akong ginagamit na sunscreen. Itong Innisfree Vitamin C Tone Up Sunscreen. Tone Up plus Natural Glow siya. Ito yan. Then para moisturize yung lips, gamit ako ng Lip Balm Glow. Kasi may two netizens sinabihan ako maging conscious daw ako sa chop lips ko. Sorry na po, eto na.
Thank you. May natirang mango si Ijun na ako nakakain. Nabitin ako dun sa tirang dumplings ni Ijun. 4 na piraso lang kasi. Thank you sa nagbigay ng paborita. Speaking of Ijun, maraming nakapansin na happy and palaging nakasmile si Ijun during our stay in the Philippines kasi talagang na-enjoy niya yung ilang araw namin sa Pilipinas. Sobrang happy siya na kasama niya yung mga cousins niya, lalo si Kuya Kinkin. Na-enjoy niya ang SM, Jollibee, and syempre nakapag-rest siya ng ilang araw from school and academy. Pero syempre, nakakaramdam siya ng sobrang init sa Pilipinas kasi mainit naman talaga. Tapos bigla pang uulan. So parang mas malagkit yung pakiramdam. Sa mga hindi nakakaalam, si Ijun po ay hard of hearing and may cochlear implant. So meron siyang magnet sa loob ng skull niya and yung ginagamit niyang hearing device ay merong battery. So kung tayo naiinitan na, extra init yung pakiramdam ni Ijun dahil may mga nakakabit sa ulo niya. So understandable na mawala siya sa mood kasi sobrang init ng pakiramdam niya and tagaktak talaga yung pawis niya. Buti na lang malakas sa water yung anak ko. Hindi kaartehan ng anak ko yun. As a kid and as a person na naiinitan talaga and feeling uncomfortable, it's okay na i-express niya yun. It's okay na mawala siya sa mood. Kasi kahit nga tayo sa Pilipinas na nasanay na yung katawan natin sa init, we still express yung feelings natin ang init, ang lagkit, grabe, 'di ba? So yung anak ko na nanggaling from spring season na hindi pa gaano kainit, kailangan niya mag-adjust. Ilang araw lang kami sa Pilipinas. And hindi porket naiinitan ng anak ko sa Pilipinas, ayaw niya na sa Pilipinas. Wala kayong idea kung gaano kalungkot si Ijun. Halos ayaw niya nang bumalik dito sa Korea kasi sobrang saya niya talaga sa Pilipinas. Alam niyo ba na hindi pa kami nakakabalik ng Korea, si Ijun sobrang excited ng mag-plan para sa summer and winter break na gusto niyang i-spend sa Philippines together with his cousins. And sabi niya sa akin after nung birthday party ko sa Jollibee together with you to netizens, Mommy, gusto ko ding ma-experience mag-birthday sa Jollibee. Alam niyo yun? Kasi walang ganun dito sa Korea Iba yung birthday party dito. Unlike sa atin sa Philippines na punong-puno talaga ng saya, ng games, and pure happiness lang na may enjoy mo talaga. So, I think yung init, traffic, ulan, baha, hindi yun nakita ng anak ko. Nag-focus siya dun sa mga magagandang bagay na na-experience niya sa Philippines. So as a Filipina mom, nakaka-proud kasi comfortable ang life dito sa Korea Hindi ma-traffic, yung lugar namin hindi binabaha, kahit mainit, bearable. Kasi sanay sa init ng Korea yung mga anak ko. Ako naman sanay sa init ng Pinas and Korea Hopefully, makapag-celebrate ang mga bata ng birthday nila sa Philippines. Medyo alanganin kasi yung birthday nila October and December. May pasok sila dito sa Korea. Si Alex, very strict siya sa attendance ng mga bata sa school. Hanggat maaari, ayaw niyang umabsent. Fun fact about Alex, perfect attendance siya from elementary to college. Kahit may sakit siya, pumapasok siya. Kasi nangihinayang siya sa isang araw na matututunan niya sa school. So, ganun siya ka-strict sa mga bata pagdating sa attendance. Siyempre, hindi ko na nakain ng paborita. Kakain muna ako to netizens, ha? Diyan lang kayo. Thank you sa aking apron, PMSK. And thank you rin sa nagbigay ng honey
Parang mas pinahaba at pinalaki ang honey, no? Ito na yung pinaka-dessert ko. Naaalala ko, ang honey at saka yung chocolate. Pinakamasarap na chocolate na for me. Tapos nung nagka-boyfriend ako, nandiyan na yung Snickers, Ferrero, Kisses. Doon ko na-realize, may masasarap pa pala sa honey at chocolate. Thank you so much sa nagbigay ng t-shirt. Aakyat pa naog ako sa building namin. Yun yung exercise ko today. Samahan nyo na ako. Diyan lang kayo. Siyempre nakakapagod yung ginagawa ko, diba? How many floors yung building namin? 15 floors. Floor na ako. Fifth floor. Yan. First time kong umakyat ng ganito kataas. Etong idea na to, galing kay Abu Zain Omoni. Sabi niya, sobrang init na kapag naglakad ka outside. So, mag-exercise ka na lang gamit yung hagdan ng apartment. So, kaya naman. Nakakapagod lang talaga. 8th floor, and then that unit is very memorable. Share ko sa inyo next time yung story ng floor na to. For now, mag-exercise muna tayo. Okay, 10th floor. We have so many wonderful memories in that unit. Share ko sa inyo next time. Mag-exercise muna tayo. First time kong makarating dito. Anyway, bababa na tayo to netizens. Thank you, Lord. Plan ko, mag-elevator na lang pababa. Pero okay lang, kaya naman maghagdan. Thank you Lord. Ang sarap magpapawis. Grabe. Mas okay na dito kaysa sa labas. Magpapagas ako and car wash. Temperature check, 34 degrees Celsius. Mas iinit pa ngayon dito sa Korea kasi peak na ng summer season. Magpapa-full tank ako. Wow. Check natin magkano full tank ng Santa Fe. 98,000 won yung full tank. Pag nagpagas ka dito, meron kang discount coupon for car wash. Sa Korea ang pagbibigay ng tip? Hindi. Hindi nyo kailangan magbigay ng tip sa mga services na natatanggap nyo kapag nasa Korea kayo. Papunta ako ngayon sa Hyundai Outlet kasi naka-sale ang 8 seconds. Meron akong gustong bilhin doon. Sama na kayo ha? Sila kayo. Nasa parking na ako. Magme-merienda lang ako bago ako mag-shopping. Shopping talaga yun.
Thank you so much sa Ube Cheese Bars. Para hindi na ako gagastos ng pagkain dun sa mall. Mag-isa lang naman ako. Masarap pala to. Or gutom lang ako. Meron din akong baong tubig. Para makatipid sa pagkain. Ice cold water to. Naririnig nyo? Nilagyan ko ng yelo. Ganda ng shorts. 19,900 na lang ang skirt. Perfect for summer. Puro denim yung napili ko. Try natin to, netizens. Ito yung first skirt. Ay, ang ganda. Ganda ng kulay. Okay, ito yung second skirt. Black naman. Ito yung third skirt. Parang wala akong shade dito. Wala talaga akong balakang eh. Ay, super bet nitong long denim dress. Ganda. Gagamitin ko to sa aatenan kong first birthday party. Ay, nice. Ayan. May sarili akong shopping bag. Yung denim dress lang yung nabili ko. Mag-check ako sa Giordano. Naka-sale din dito eh. Ang aking OOTD ay from Giordano. Hindi naka-sale yung mga denim shorts. Magkano to? 44,800. Wala ako nagustuhan sa Giordano. Uuwi na ako to, netizens. Wala akong nagustuhan. Tsaka hindi pa naka-sale yung iba. Saka na lang. Hatid nyo na ako sa bahay to, netizens. Sila kayong... Pagkagaling ko sa Yonde Outlet, umidlip ako to, netizens. Maganda ako ng merienda ni Ina. Garlic cheese pizza. June, sobrang miss niya na ang Jollibee. So, I decided na magluto ng Filipino-style spaghetti and itry kong magluto ng Chicken Joy. Gamit yung mga bigay nyo to, netizens. Ito, crispy fry, breading mix, garlic, and yung quick and easy gravy mix. Jollibee-inspired ang dinner namin. Magluto muna ako ng spaghetti sauce. Nakakaloka. Ang aking anak ay naging Jollibee kid na. Walang bukang bibig, Jollibee. Mag-isa ako ng bawang. Olive oil yung gamit ko. Maglagay na din tayo ng sibuyas. Parang sunog. Lagay tayo ng konting olive oil pa. Then, lagay na natin ang beef. Meron akong Filipino-style spaghetti sauce. Yan. Pero kulang to. Kaya mag-a-add ako ng meat pasta sauce. Pwede na nating ilagay ang sauce. Lagyan natin ng Eden cheese. Sana magustuhan ng family ko, lalong-lalo na ni Tut. Prepare ko na ang chicken. Ito lang yung available sa bahay. Lagyan lang natin ng konting salt.
Topping din natin ng konting pepper. Gravy mix din. Prepare ko na. Ganito lang ba? Kumukulo na ang tubig. Maglagay na ako ng pasta. Nagmamadali ako kasi si Adrian kakain na daw. This time, mag-fry na tayo ng chicken. Lutuin ko na din yung gravy mix habang pina-fry ko yung chicken. Okay, done ang gravy. Yung chicken na lang talaga ang lulutuin ko. Uy, amoy Jolly spaghetti talaga. Hinambod ko ng cheese. Sisend niya kay kuya niya. Jollibee ka ta? Jollibee? 아니, Masarap, hindi masarap? hindi masarap. Ano ba yan? Okay lang, at least masarap kain mo. Something I miss Jollibee. Kinuha niya pa si Jollibee, oh. Okay, naubos, nasarapan. Ito pa lang yung nalutong chicken. Chicken ba? Nagustuhan niya yung gravy ng Jollibee, eh. 밥. Rice? Oh, kailangan ng rice. Okay. Wow, very Pinoy style na anak ha. May kanin na ang manok. Sarap ng kain. Masarap, hindi masarap. Hindi masarap. On? May natira si Ijun yung spaghetti sauce. Nilagyan ko lang ng pasta. Kain na ako. Hindi ko na mahintay si Alex. Siyempre, hindi kami sabay-sabay kumain today. In fairness, masarap yung spaghetti. Madami na kain si Ijun. Tikman ko yung chicken. Ay! Uy, ang sarap! Uy, ang sarap ng breading mix. Luto yung chicken, oh. Kaya nag-ask ng rice si Ijun, eh. Ay, ang sarap! Masarap din yung gravy. Thank you so much sa mga pasalubong niyo talaga sa akin. Nagagamit ko. Thank you, Lord, sa masarap na meal. Oy, ang sarap. Pa? 왜? I'm having dinner. 나 거의 다 왔는데. I'm so hungry na. Paliwa? 알았어요. Dapat daw sabay kaming kumain. Gutom na ako, eh. Hindi ako nag-lunch, eh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Enjoy your meal. Happy meal with Jollibee. Siyempre may side dish siya si Alex. 이구나. Oh, try the chicken. Masarap, inaapa. Even the gravy sauce from Philippines, yeah. 졸리비 세트네. No. You have to pay me 250 pesos. 빼라. Does it taste like Jollibee?
More than Jollibee. Wow! Sorry. Ba't ba ako nasa likuran ng camera kanina? Sige na, mamaya kakain yun. Pero naubos niya yung isang pan ng pizza eh. Kasi bida ang saya. Kita ang saya. Bida ang saya sa Jollibee. Okay, successful ang Jollibee-inspired meal. Si Ina lang ang di pa kumakain nito. That's it. This is my video for today. Thank you so much sa pagsama sa akin ngayong araw na ito. If you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Bye bye. Bye bye. Ciao. Oh, thank you. Tapos na kami mag-dinner. Ang mga bata nasa academy. Movie time. Dessert namin. Wow, so sawan. Apricot to.